Paano kung bumili ka ng lupa? Malinis ang titulo, nakarehistro sa pangalan ng seller. Pero may lumabas na problema sa naunang transaksyon. Mawawala ba ang lupa mo? Sa kaso ng Fule versus Delegare, nilinaw ng Supreme Court kung hanggang saan ang proteksyon ng isang innocent purchaser for value sa ilalim ng torrent system. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. May isang lupa na may Transfer Certificate of Title o TCT na nakapangalan kay Emilia Delegare. Una, ibinenta niya ang lupa kay John, ang kanyang adopted son. Inirehistro ni John ang bentahan. Kinansela ang dating titulo at naglabas ng bagong TCT ang Registry of Deeds sa pangalan ni John. Pagkatapos, ibinenta naman ni John ang lupa sa mag-asawang Fule. Muli, narehistro ang deed of sale at naglabas ng panibagong TCT sa kanilang pangalan. Sa madaling salita, dumaan ang lupa sa sunod-sunod na rehistradong bentahan at bawat isa ay may bagong titulo na inilabas ng Registry of Deeds. Ngunit nagkaroon ng problema. Kinwestiyon ang bisa ng mga naunang transaksyon. Ang transaksyon mula sa orihinal na may-ari na si Emilia patungo kay John. May alegasyon na may depekto o issue sa pinanggalingang titulo. Ngayon ang tanong, kung may problema pala sa naunang bentahan, pwede bang mawalan ng karapatan ang huling bumili na umasa sa malinaw na titulo nito? Ano ang naging ruling ng Supreme Court? Ang sabi ng korte, kung ang isang tao ay bumili ng lupa, may bayad o may consideration, walang alam na anumang problema sa titulo, walang naka-annotate na adverse claim sa likod ng titulo, at ang buyer ay umasa sa malinis na torrent title, siya ay ituturing na buyer in good faith and for value. At kapag ikaw ay buyer in good faith, protektado ka ng batas. Hindi ka basta-basta maapektuhan ng mga hindi nakarehistrong claim o lihim na problema na hindi makikita sa titulo. Kaya sa kasong ito, ang korte ay nagpasya na ang mag-asawang Fule ay buyer in good faith and in value. Ano ang mahalagang aral dito? Sa ilalim ng torrents title, ang publiko ay maaaring umasa sa kung ano ang nakasaad sa Certificate of Title. Hindi obligasyon ng buyer na mag-imbestiga sa lampas sa nakasulat sa titulo, kung ito ay malinis at walang anotasyon. Pero tandaan, kapag may naka-annotate na adverse claim, lease pendants o encumbrance, iba na ang usapan. Kung may claim ka sa lupa, siguraduhin ito ay mairehistro o ma-annotate sa titulo. Kung hindi, maaaring manaig ang isang buyer in good faith laban sa iyo. Ano nga ba ang good faith? Ang good faith ay walang actual knowledge ng problema. Walang circumstances na mag-uudyok sa iyo na magduda at umasa ka sa malinis na titulo. Hindi kailangan mag-imbestiga beyond the title kung walang red flag. Sa usaping real property o sa lupa, bakit mahalaga ang good faith? Dahil ang torrent system ay ginawa para magbigay ng stability sa land transactions. Maiwasan ng endless investigation sa past owners. At mabigyan ng seguridad ang buyers. Kung hindi po protektahan ang innocent purchaser, mawawala ang tiwala sa registry system. Tandaan na hindi ka protektado kung may alam kang prior claim. May annotation sa title at may possession ang ibang tao na dapat nagpa-alerto sa iyo. Good faith must exist from purchase until registration. Ang ruling sa kasong ito ay consistent sa prinsipyo na ang rehistradong titulo ay may presumption of regularity at correctness. At ang innocent purchaser for value ay hindi pwedeng mawalan ng karapatan dahil sa hidden defects na wala siyang kaalaman. Kaya't kung bibili ka ng lupa, humingi ng certified true copy ng titulo. Tingnan kung may annotations.
I-check ang actual possession at siguraduhing walang pending case. At kung malinis ang lahat, may legal protection ka. Sa property law, hindi lang unang bumili ang mahalaga, kundi kung sino ang bumili nang malinis ang konsensya at walang alam na problema. Para sa malinaw at praktikal na paliwanag ng batas sa lupa at ari-arian sa Pilipinas, subscribe at magtanong sa comment section. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako sa Attorney Claribel Lucila.